Patuloy natin sambahin ang Panginoon Diyos sa umagang ito. Wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Minsan pa, here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you are my God. All together. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Father God. Hallelujah, hallelujah. We are here, Father God, upang Ikaw ay aming sambahin, Panginoon. Andito kami para Ikaw ay purihin, Father God. Kami ay nagpapakumbaba, Father God, upang Ikaw ang maiangat, Panginoon. Upang Ikaw ang madakila sa oras na to, Father God. Lord, buksan mo ang aming mata ng pangunawa. Buksan mo, Lord, ang aming mga puso upang masulan namin, Father God, ang nais mong sabihin para sa amin, Father God. Kami po ay nagpapasalamat, Lord, sa inyong kabutihan, sa inyong grasya at habag, Lord, sa aming mga buhay, Father God. Maraming salamat. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Father God. Oh, hallelujah. Palakpakan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Morning, church. Mari na po tayong makaupo. Morning po. Morning po. Good morning. Worship team, maraming salamat po. Ayan. Here I am again. Alright. Sige. Sa umagang ito, no? Actually, ako talaga ay kinakabahan ulit. Pero I believe the Lord, sasamahan ako ni Lord sa umaga ito. Last week, no? Ang napag-usapan natin is about act. Do not hesitate. Naalala niyo po ba yung sinabi ko that when God calls, act. And when God speak, respond. And when God open doors, step through it. Sige, isa pa, parang konti lang nakaalala eh. No? Para ma-memorize natin, maalala natin. When God calls, when God speak, and when God open doors, yung iba hindi pa rin maalala no, or ma-memorize. Pwede ba natin ipakita sa screen para kung meron man mga may photographic memory, maalala nyo na yan. So when God calls, when God speak,
When God opened doors, yung... Siyempre, hindi naman ganun kadali yun, no? Hindi ganun kadali na mag-act, mag-respond, at mag-step through. No? Dali sabihin, pero alam ko, marami tayong mga question, no, sa kanya-kanyang sarili natin sa loobin. Meron dyan, Pastor, paano mag-act? Mahina ako. Paano ko kikilos, no? Paano ko kikilos? Mahina ako, nararamdaman ko, mahina ako. Lord, paano ako susunod? Paano ako susunod kung hindi ako confident? No? And paano ako haharap sa maraming tao? Paano ako tatayo? Paano ako magtuturo? Kung kulang, no? Kulang yung kaalaman natin, no? Sa bagay na nais ng Diyos na ituro natin. Amen po ba? Pero alam niyo po ba sa umagang ito, may good news ang Panginoong Diyos sa atin. At nais niyang sabihin sa atin na tayo ay magtiwala sa Panginoong Diyos. Magtiwala tayo sa kayang anong gawin ng Panginoong Diyos, no, sa ating mga kahinaan. No, ikaw ay nangihina, ikaw ay nako-confuse, ikaw ay di confident, ikaw ay ganto, ikaw ay ganto. Pero ang sinasabi ni Lord, magtiwala ka sa akin, anak. Anong di mo kaya, kakayanin mo. Basta't magtiwala ka. Amen po ba? And dahil siya mismo na ang nagsabi, dududa pa ba tayo? No? Mismong si Lord na. Kaya sabi niya, ako na nagsasabi sa iyo. No? Minsan niyang sinabi, no, ako na mismo ang nagsusugo sa iyo. Kung yun ba naman, hindi ka pa maniwala. And last week, no, pinag-usapan natin yung kabutihan ng nangyari sa buhay ni Peter. No? Dahil sa kanyang pagiging obedient, maraming naikalat ang at pangalan niya po ay si Gideon. Ayan. Ang isang farmer ay marunong bang makipaglaban? Mambubukid. Tama po. Nagbubukid, nagtatanim, no? Wala siyang alam pagdating sa combat, wala siyang alam pagdating sa sugudan o kung ano man ng territorial na pagpananakop, wala siyang alam. Kaya, ito, no, basahin natin sa Judges, chapter 6, verse 11 to 12. Si Gideon, na anak ni Joas, ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang paggigiik upang hindi siya makita ng mga Midians. Bakit patago? Kasi pag nahuli siya, ano mangyayari? Laban muna bago tigok, di ba? Laban muna. Siyempre lalaban siya. Ang problema nga po farmer lang po ako. Hindi naman ako MMA fighter. Hindi naman ako boxer, di ba? Hindi niya kayang lumaban. Hindi ako warrior. Well, sa panahon kasi ngayon, no, wala nang espada ngayon. No, hindi naman siya makikipaglaban. So ang ginawa niya para mabuhay siya, no, para makapag-survive, farmer na lang ako. Ayoko nang digmaan kasi hindi nga ako marunong yan. At dindo doon patago. Patago niyang ginagawa. No? Dito pinapakita na di siya marunong maipaglaban. Dahil siya ay simpleng farmer. Tapos, next po, yan. Ito yung sumunod, no? Nagpakita sa kanya, habang gumigiik siya, no? Nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. Sa English, ang ganda. The Lord is with you, valiant warrior. Wow! Tumas yung balahibo. Sarap nun, no? Lapit si Lord, sabihin sa'yo, the Lord is with you, valiant warrior. Pero alam mo, nagtatanim ka lang. Diba? Ang alam mo, nagtatago ka pa para hindi ka mahuli dahil ayaw mo ng bakbakan. No? And pag sinabing valiant, it is strong, capable, mighty, powerful. Ito yung matindi. Even if you don't feel it. Ang tindi, di ba? Sa paningin natin, tayong mga tao, si Gideon ay isang farmer, simple lang. Sa paningin niya rin mismo, tao rin siya eh. Paningin niya,
Siya ay simpleng farmer, hindi siya nakikipagbaka, hindi siya talented, hindi siya ang pinakamababa, pinakahamak, no, sa kanilang pamilya, sa kanilang tribe. Pero ang tingin ng Diyos sa kanya, valiant warrior? Siya ay strong, siya ay capable, mighty, and powerful. Pero ito matindi, hindi niya alam sa sarili niya. Pinapakita dito, no, na hindi abot nating mga tao kung anong nakikita ng Diyos. Nakikita ko po yan. Nag-ano lang yan dyan, nagwawalis lang yan eh. Nakikita ko po yan dyan. Nagdidilig lang yan ng mga halaman. No? Kung titingnan natin sa ating sa panahon natin ngayon, yung isa dyan, nagdidilig lang yan dyan. Yung isa dyan, dyan lang po yan sa tech. No? Pero ang nakikita pala ng Diyos ay iba. Yes, nandun siya sa tech. Yes, tagalinis lang siya dito. Yes, dito siya nag-i-stay. Yes, nakikita natin nandiyan siya. Pero hindi natin alam, no? Meron pala nakikita ang Panginoong Diyos na potential dun sa tao niyon. Siya pala ay strong. Siya pala ay capable, mighty, powerful. Pero hindi niya alam. Ngayon, dahil siya ay nakinig sa Panginoong Diyos. Dahil siya ay nakinig sa Panginoong Diyos kung ano sinabi sa kanya. Nagulat siya. Ako pala yung valiant. No? Ngayon, next po natin. Ayan. Ang Diyos ay tinatawag tayo kahit na-feel natin na tayo ay mahina. Amen po ba? Sino nakaranas niyan? Sino nakaranas niyan? Naintindihan nyo ba yung time na, di ba na-question nyo rin, Lord, paano ako? Ba't ako? Di ba? Daming question. Kagaya na nung pangyayaring kay Peter last week pa yun. No? Hindi niya maunawaan na anong gagawin niya sa pinakitang vision ng Panginoong Diyos. And sabi sa 1 Corinthians chapter 1:27, subalit pinipili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, lalo na kung nananahan sila sa sarili nilang kalakasan. At pinipili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang mga malalakas. Kasi ang mga malalakas, no, di ko naman sinasabi lahat, madalas yan, kaya ko, ako na bahala dyan, ako na, kaya ko yan, di ako takot. Kasi, kaya ko, magaling ako malakas ako. Pero nanahan sila sa sarili nilang kakayanan. Yun ang kailangan nating ingatan, no, sa ating mga puso. Na every time na meron tayong ginagawa, huwag tayong magyabang, huwag natin ipagyabang. Let's humble ourselves to the Lord, no? Parang ganito, no, example. Sa isang classroom, yung mga nag-aaral dyan, no, yung mga dating, ayaw ko naalala nyo pa, sa classroom, merong isang estudyante, no? Alam ko, naranasan niyo na may mga estudyante na tahimik, mahiyain, ayaw tumayo, ayaw magsalita. Pero alam nyo, nakakapagtaka. Bakit siya ang pinili ng teacher? No, tahimik siya, mahiyain, ayaw magsalita, pero pinili siya ng teacher. Kasi ang estudyante, pinili siya ng teacher na siya ang mag-lead sa buong classroom. No? Gulat ang lahat. Wow, paano ba't siya? Kasi ang teacher, alam niya ang kanyang mga estudyante. Tama? Ganon din po si Lord. Si Lord, alam niya rin kung sino kanya at sino ang kanyang mga anak. Alam niya sino ang mga susunod. Alam niya sino ang ganito. No? Alam niya sino ang valiant warrior. Pero sila mismo, di nila alam valiant warrior pala sila. Pero once na nakinig ka sa Panginoong Diyos, pinakinggan mo anong sinasabi niya, malalaman mo na ikaw ay valiant warrior. Na ikaw ay ang kanyang tinawag. Kahit nararamdaman mo na mahina ka. Amen po ba? Ganon din po si Lord, no? Tinatawag ka niya based sa kung anong gagawin niya sa iyo at hindi sa ating mga kahinaan o nararamdaman.
So God calls you not based on your weakness, but on what His power can make you. Amen po ba? No? Dumarating tayo sa point na tayo yung pinili ng Panginoong Diyos, di natin alam kung bakit. Pero once na nag-step through it ka, once na sinunod mo, once na ginawa mo, magugulat ka, wow Lord, hindi ko kaya yun. I mean, hindi ako yun. Di ba? Paano nangyari yun? And all glory to God. Ngayon, sige, next natin. Sumagot si Gideon. Ito yung sagot ni Gideon sa Panginoon Diyos. Pagkatapos siyang sabihan na, kasama mo ang Diyos, valiant warrior. Ito sagot niya, mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyari sa amin? Nasa na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niya noon, gaya ng ikunento sa amin ng aming mga ninuno. Kung paano paano sila iniligtas niya sa Ehipto. Pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita. Kahit na siya ay nakapakinig sa Panginoong Diyos, no? Kahit tayo mga nandirito, kahit tayo ay nalalaman na natin, narinig na natin, no? Kung ano sinasabi ng Panginoon Diyos, hindi maiiwasan, no? Tayo ay magki-question. Tayo ay magdududa, no? Tayo ay mag-hesitate. Di natin alam kung kakayanin ba natin. And sabi sa kanya ni Lord, ito lang sagot sa kanya ni Lord, no? Sa question niya na yan. Go with the strength that you have. Gamitin mo ang lakas na meron ka. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. No? Ang sinabi ni Lord, gamitin mo, no? Kung ano yung meron ka, kung ano niyang meron ka diyan. Kagaya ng halimbawa nung kay Moses, no? Kung ano na yung meron si Moses, yung staff, 'di ba? Yung staff na hawak niya. Kay David, no? Yung slingshot, yung sling at saka yung stone na parang imposible. Isipin mo, papuntay mo si David, labanan si Goliath, ang gamit niya, sling and stone. Huh? Itong staff na to, kay Moses naman, itong staff, may hati yung ocean. Paano? Di ba? Paano hahatiin yun? So this time naman, kay Gideon, gamitin mo ang lakas na meron ka. Ang lakas niya, lakas ng pagtatanim eh. Di ba? Ang lakas niya bang gumanya? Di ba? May lakas ba siyang gumanto? Para maipagbaka. Di ba? Ang alam niya magsaka, hindi maipagbaka. Di ba? And nais ng Diyos, no? Nais ng Diyos na tayo'y magtiwala sa Kanya. Sabi niya, the Lord is with you. Ako na mismo ang nagsusugo sa iyo. Di ba? Kung ginamit na ni Lord, ako na mismo. Ako creator, akong gumawa ng ganito, ako ano. Di ba? Si Lord na ang lahat. At kaya sinasabi niya na ako na mismo ang nagsusugo sa iyo. Ibig sabihin, magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa kaya kong gawin sa buhay mo. Amen? So tayo rin, no? Magtiwala tayo sa kung anong kayang gawin ng Diyos sa ating kanya-kanyang buhay. No, may mga challenges man, may mga trials man, pero magtiwala tayo sa Panginoong Diyos. Huwag tayong huminto, no, sa ating paglilingkod, sa ating pagpunta, sa ating mga pinagagawa ng Panginoong Diyos. Amen po ba? At sinasabi dito, no, na let go. Let go sa ating hesitation. Let go sa ating pagdududa. Trust God. No? Trust God's power. Let go and let God. Yan. Trust God's power. Let go and let God. Sinasabi na, kalimutan natin yan, no? Ilagay natin sa likod na yan. Yung hesitation, yung pagdududa. Dahil ang pagdududa, hesitation, at walang tiwala ay nanggagaling sa takot, sa fear, sa kaduwagan. No? At normal sa tao na wala sa Diyos ang maging duwag. Alam niyo po ba yun? Na pag meron kang kinaduduwagan, lagi mong tatandaan. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear and timidity, but
but of power, love, and self-discipline. Lagi mong alalahanin na pag may pinagagawa sa'yo na tatakot ka na, duduwag ka, ito ang lagi mong tandaan, no? 2 Timothy chapter 1, verse 7. For God has not given us a spirit of fear. Amen? At dahil wala ka nga sa Diyos, wala ka sa Diyos, ano pa? Ano pa yung impact nang wala tayo sa Panginoong Diyos? Doble. Lalo kang maduduwag, lalo kang matatakot, ayaw mo nang tumayo. Pag tinawag ka, lalong aayawin mo. Pero, dahil dahil ikaw ay nasa Diyos, nalaman mo ang sa Kanyang salita, no, na ang spirit of fear ay hindi sa Kanya, automatic, alisin natin yan. No? Automatic at ang sagot sa every time tayo ay fear, tayo naduduwag, tayo natatakot, trust in God's power. Upang malakaran natin, no, kung ano yung nais ng Diyos. Kung ano yung gusto niyang sabihin sa atin. Hindi mo kayang magpatawad. Hindi mo kayang humingi ng sorry. No? Hindi mo kayang magbigay. Hindi mo kaya ganito, hindi mo kayang ganyan. Hindi ka makapunta ng church. Kasi nagdududa ka. Hindi ka makapunta ng church kasi ang dami mong pinagkakabisihan. Di po ba? Amen? Kasi merong fear. Merong kinakatakutan. Naku, baka ganito mangyari. Naku, baka ganito. Naku, pag hindi ko to pinuntahan. Pero ang sabi ni Lord, pumunta ka sa church. Amen? Bakit? Kasi nga, nais ng Diyos na meron sabihin sa atin. Merong gustong ituro ang Panginoong Diyos. Every time na kinoconquer natin ng fear, every time na meron tayong new challenge na hinaharap, na kinakabahan tayo, sabihin natin, ang spirit of fear ay hindi galing sa Diyos. At kapag ikaw ay sumunod, breakthrough. Di ba? Pagpapala, hindi naman sa iba, sa atin mismo, sa ating mga karakter. Amen? Kaya sinabi niya, gamitin mo ang buong lakas mo. No? Sabi sa Proverbs 3, verse 5, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. No? Ito yung sinasabi niya, kaya sinasabi ni Lord, no, kay Gideon na ako na mismo nagsusugo sa iyo. Na sinasabi niya, ako na, magtiwala ka. Trust in the Lord. At yan din po ang sinasabi sa atin, sa ating lahat. Trust in God's power. Let go of hesitation, fear, and pagdududa. No? Let God use you and what's in your hand. No? Yun nga po. Lagi natin tatandaan, kung anong meron tayo, no? Kung anong meron tayo, yan ang nais gamitin ng Panginoong Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi natin kailangan, no, antayin na magkaroon pa tayo ng perfect strength, perfect kalakasan, opportunity. Hindi na. No, kapag tinawag na tayo ni Lord, tinawag niyan tayo. Hindi na natin kailangan. No? Kasi nakabase tayo sa sarili natin. No? Naka-fix yung eyes natin sa sarili na, but fix our eyes on Jesus. No? We can do things. Kung ano niyang meron ka, let Him use you. Let Him use what you have. And trust in the Lord. Trust in the Lord just like Gideon. With God's help, we can win. When odds are not the best, in God's plan we will rest. So let's trust in the Lord just like Gideon. Pakaganda ng kanta niya, nakakatuwa. Yun kasi yung favorite ni Zechariah. Nung nag-ano kami, ano tag dito? Nag-youth camp. Pinatugtog yun. So, trust in the Lord. Nakalimutan yung steps. Anyway, so si Gideon, nagkaroon siya ng tiwala sa Panginoon, ginawa niya ang pinagagawa sa kanya. So ito po yung matindi, no? Nung time na, sige po Lord, sunod na po ako. So ang ginawa niya, ginather niya, no? Lahat ng pwede niyang mag-gather. Tara, lalaban tayo may pagbaka. So maraming taong naniwala. Sabi niya, wow, nakausap niya si Lord. Wow, nakausap niya yung ganito.
Binibigyan siya ng kalakasan ng Panginoon. Sa buong 7 years, wala ni isa nagkaroon ng lakas ng loob, no, para labanan yung mga Midians. So nung nag-gather niya, wow, ang dami niya nag-gather. 32,000, no? 32,000 ng mga Israelites para lumaban sa mga Midians. But, ito yung matindi. Ang kakalabanin nila is 135,000 na Midians. 135 Midians. But, ito yung matindi dyan. Sabi nila, 32,000 kami, 135 kami. Ay kayo, pero may Diyos ba kayo? May Diyos ba kayo? Ha? Yan ang tanong niya sa Midians. Kasama namin ang Diyos. Alright, let's go. Pakita natin kay Lord. Ilan tayo? Lakad sila. Punta sila kay Lord. Lord, ito na po ang nag-gather ko. Kami po ay 32,000. At syempre dahil kasama ka namin, kayang-kaya, 135, pitik lang ni Lord yan eh. Di ba? Grabe, confident. Kasi kasama mo si Lord, tapos may 32,000 ka, di ba? Alam niyo ano po sabi ni Lord? Ang sabi ni Lord, wow! Ang dami niyo. Ang dami niyo. Bukasan mo yan, Gideon. Ang dami niyan. Si Gideon, ang dami. Okay. Sige po, bawasan ko po. Sabi ni Lord, yung mga natatakot, kinakabahan, nagdududa, nag-hesitate, pauwiin mo na. Uwiin mo na, okay lang yan. Sige, pauwiin mo. Takot sila eh. Baka ikamatay pa nila. Di ba? So, sabi ni Gideon, sige po, sige, sino yung mga natatakot, may kaba dyan? Sige na, pwede na kayo umuwi. Mag-uwian na kayo. Ang daming umuwi. Nagulat siya, no? Ang daming umuwi. Alam nyo ilan na lang po natira? 10,000. 10,000 na lang yung natira. At ang kalaban pa nila, 135,000. No? Kung iisipin natin kung tayo si Gideon, tayo yung magli-lead ng sundalo, 10,000 versus 135,000. Laban pa tayo? Lalaban ka ba? Ha? Lalaban ka ba? Pero ito yung matindi dyan. Ang pinapaalala ni Gideon sa marami, baka nga pag sinabi mo 10,000 lang sa tao mo pag sinabi mo 10,000 na tao tayo, kalaban natin 135. Medyo, teka lang, Gideon, parang 10,000, 135, parang mababawasan yata yung 10,000 pero hindi. Kasi sinabi ni Gideon, kasama natin Diyos. Let's go. Diba? 10,000. Harap sila ulit kay Lord. O tara. So na pagtanto nila, 10,000 na lang sila. Lord, eto na po yung 10,000 na lang po kami. Baka pwede na po tayong sumugod at lumaban. Alam nyo ano po sabi ni Lord? Ha? Ang dami nyo pa rin. Ano kaya reaction ni Gideon, no? Parang, ha? 135. 135. So ang sabi ni Lord, ang dami nyo pa rin. O sige, ganito. May papagawa ko sa iyo, Gideon. Pagawa mo sa mga tao mo. Pumunta kayo sa river at uminom kayo doon sa river ng tubig. Ngayon, lahat ng yuyuko na parang aso, hindi yun kasama. Pero lahat ng sasalok, iinom sa kamay nila, yun ang isama mo. So sa 10,000, sabi ni Gideon siguro, mataas naman chance, wala naman sigurong gaganon. Pero nung nagpunta sila sa river, sabi niya, sige inom. Nagulat siya. Halos lahat uminom ng ganito. Na parang aso. Di ba? Pero yung mga gumanto sumalok sa kanilang mga kamay, alam niyo ilan? 300! Oh my God! Paano lalaban ng 300? Paano ba naman sana 1,000? Wala. Ilang percent yan na nawala? Grabe, 300. No? Tapos 135 yung kalaban mo. Kumbaga, kahit sa panahon ngayon, kahit walang sandata, suntukan lang, no? Heavyweight na 300 na tao. Tapos 1,035 na featherweight o flyweight, pinakamaliit na. Hindi mananalo yung heavyweight 300 Sa isang tao, ilang kalaban niya? Di ba? Sa isang tao, ilang kalaban niya? Di ba? Parang paano natin mailalagay sa isip natin kahit sabihin mo na
pinakamalakas na tao sa buong mundo at pinakamahina. Yung 135, wala pa rin eh. Diba? Kahit sinong malakas. Hindi mayari ng pag-iisip natin, hindi natin maintindihan. Lord, paano yun? Lord, alam ko kasama ka namin ah. Hindi ba, di ba madalas isipin pa natin, dahil kasama natin si Lord, lalo tayong dadami. Dahil si Lord ay ang nagpo-provide, magpapadala yan ng 10 milyon na sundalo dahil kasama namin si Lord. Yun ang maiisip natin eh. Kasama natin si Lord. Pero hindi, napagtaka, Lord, kasama ka namin, ba't niyaan mo kami maging 300 na lang? Tapos ang kalaban mo, 135,000. No, kahit sinong sundalo, parang atras eh. Alam mo na ikaw yung sa 300, parang teka lang, parang ano po eh. May kailangan po akong gawin eh. Di ba? So parang sinasabi dito, zero na. Para na siyang equivalent to 0 versus 1. Parang 1 is to 135,000. Diba? Bakit? Kasi ka matatakot. Pero, ito mong matindi dyan. Nung sinabi nila, Lord, ito na po kami, 300. Sabi ni Lord, perfect. Perfect. And kay Gideon, sige Lord, I still trust you. Ganun katindi, no? Yung pagtiwala ni Gideon sa Panginoong Diyos. At ganun ang gusto ni Lord, na magkaroon tayo ng tiwala sa Kanya. Amen? Na nakikita natin, zero, Lord. Zero na ako. Pero pupunta pa rin ako ng church. 20 pesos na lang tong pera ko. Pero pupunta pa rin ako sa gusto mong puntahan ko sa simbahan para lang makapakinig ng inyong salita. 10 pesos na lang, jeep na lang, di pa kasya. Pero pupunta pa rin ako. Ganun. Hindi 100, hindi 100 pesos. Parang ano pa nga ito, parang kung titingnan mo, parang 5 pesos lang pera mo, tapos pupunta ka sa malayong lugar, pupunta ka ng Isabela. Ganun yung tindi, no, ng 300 versus 135,000. Amen? Kumbaga, sinasabi dito ng Panginoong Diyos, no? Actually, hindi natin maunawaan nung una. Kapag sa atin nangyari yan, di natin maintindihan bakit kaya pinayagan ng Lord na from 32, ganda pa nung 32, pero kahit alam natin na ang ganda nung 32, alam pa rin natin, wala pa rin panalo eh. Kasi 135,000 yung kalaban, wala man lang sa kalahati. Wala sa kalahati yung 32. Kumbaga, alam na nga nating talo, Lord, parang gusto mo pang talagang durugin kami. As in, talong-talo. Wala talaga. Wala kahit konting panalo. Parang kahit isa, wala kami mapapatay sa ganyang number. Di ba? Ang gusto ng Panginoong Diyos dito, no, kay Gideon, tinuturuan niya si Gideon. Tinuturuan niya si Gideon na wag kang umasa, no, sa mga taong kasama mo. Umasa ka at magtiwala sa akin. Wow! Hindi natin maintindihan, no? Anong klaseng pagtitiwala? Pero sumunod pa rin siya. Let's go! At tinuturuan din dito yung mga tao ni Gideon. Kasi kung 32,000 sila, at nanalo sila sa digmaan, kasama nila ang Diyos, baka sabihin nila, ay, kami nagpanalo niyan. Ano si Lord? Kami nagpanalo niyan. Kami ang nagpanalo ng battle na to. Kami ang nag-practice, kami ang sumaksak, kami ang umilag, kami ang nagsangga. Di ba? Kaya ang ginawa ni Lord, 300. Minsan, God empties us, no? God empties us to reveal His power. Wow! Kala natin, no? Pagkasama natin si Lord, punong-puno lang tayo. Every time, every day, grabe ang pagpapala ng Lord. Totoo naman. Totoo naman na grabe ang pagpapala ng Diyos.
more than pa sa ating pangangailangan. No? Alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Pero alam ng Diyos yung karakter natin na gusto niyang ayusin. Yung karakter na magtiwala tayo. Na huwag tayong manahan sa sarili nating kalakasan. So, nung sila ay nakarating sa lugar, no? Sa lugar ng, sabi ni Gideon, tara na, sige, let's go. May tinuro si Lord sa kanila, no? Tinuro nila, sa kanila ni Lord kung anong gagawin nila. So, nung time na sila ay nandoon na sa lugar, nagsama-sama na sila. Ni-reveal kay Gideon ni Lord kung anong klaseng strategy ang gagawin nila. May question ako, kapag kayo ba, 300, wala na tayong magagawa, yun ay ilagay natin sa isip natin, no? Susugod tayo, 300 lang tayo, 135,000 yung kakalabanin nyo. Ano ang may isip nyong dadalhin ninyo? Anong sandata, anong weapon na may chance na matalo natin 135,000? Sino? Come on, act, do not hesitate. Anong weapon dadalhin mo? Tangke, yes. Bazooka. Sino ba? Automatic machine gun. Ano pa? Armalite, lahat na ng pinakamalakas na weapon. No? Na pag nakita nila, naku po, kakabahan yung 135,000. Pero alam nyo po, wala namang ganong weapon ng time na yun eh. Yung 300, okay sana kung 300 na tangke. Hindi po eh. 300 na tao. 300 na simpleng mamamayan. Hindi sundalo. At ang kalaban nila, mga sundalo. Medians. Gaano kalalakas yun? Mga sundalo yun eh. Tayo, farmer, fisherman, ano pa? Di natin alam. Pero hindi sundalo. Kasi kung sundalo, dapat nasakop na nila. Hindi umabot ng 7 years. Amen? So, madalas, iniisip natin, no, yung pinaka-the best na weapon. Pero alam nyo po ba, kung ano ang pinadala o pinagamit ng Diyos sa kanila? Magbigay tayo ng halimbawa, no? Ang Midianites, sabihin natin si Tito Chris. Andiyan ba si Tito Chris? Tito Chris, saka si Tito Jason. Yan, tawagin natin. Dalhin niyo po ang inyong mga sandata, Midians! Yan! Let's go! Yan, palakpakan natin, no? Palakpakan natin ang mga Midians. Yan, ganito po, Tito, ang mangyayari, no? Dito po kayo, dito rin yung isa. Ando, sige, dito na lang po, dito na lang. Dito po kayo sa gitna. Yes, tingnan po natin, dito kayo. O sige, magdagdag tayo, si Pastor Walter, kayo po, pwede po ba? Pastor Walter, tsaka si Kuya, halika, yan, kayo apat. So, so ang equivalent, no, ang mangyayari po, dito po kayo. Hindi po kayo magkalaban, magkampi po kayo. Yan. Ang equivalent, sabihin na natin yung 135,000 versus 300, sabihin na lang natin isa para sa apat. Pero sa totoo lang, hindi po. 1:2? Yay! 450, so lahat na kayo sumali. Hindi, wag po. Di ba? 1. Sinong malakas ang loob? Kasama niya ang Lord. Sino dyan? Oh, sino? Sinong kaya? Sino? Nigel, halika. Nigel. Si Nigel. Halika. Kasama mo si Lord, di ba? Kasama mo? Ito weapon mo. Ang binigay ni Lord na weapon ay torch. Wala tayong torch na talaga eh. Pero ito pa rin yung purpose nun. Di ba? Torch, sulo, paso, at saka, wala ayaw, trumpeta. Yan! Ang ganda ng laban! Di ba? Ang ganda! Oh, kasama mo si Lord, di ba? Yan ang weapon na gagamitin mo. Ngayon, Nigel, ito, ka talaga. Gagawin mo talaga. Ang kailangan mo gawin, talunin tong apat, pupunta ka dito. Kukunin mo to kasi teritoryo niyo to eh. Sabi ni Lord, sugudin mo yung mga yan, pumunta ka doon. At ang gamit mo, torch, banga, at sa trompeta. Oh, let's go. Sige, sample mo. Sample. Ready. Get set. Go. Sige, sugod. Sugod ka.
Kung di ka susugod, sila susugod sa'yo. Sige, paano mo gagawin? Sige. Sige, sugudin mo. Sige. Pilit mo, kasama mo si Lord. Sabi ni Lord, kasama kita. Sugudin mo. Oh. Oh. Oo nga, no? Diba? Sige. Wala. Paano mo gagawin? Sinong merong idea? Paano gagawin? Sino? Si ano? Tawagin na si Kuya Christian. Halika, Kuya Christian. Sige, salamat Nigel. Thank you for trying. Kuya Christian, halika, try mo. Ito, medyo malaki-laki to. No? Medyo malaki-laki to. Pero syempre, eto mga sandata nila, kunwari lang. Di ba? Pero pag tinamaan ka, sorry. Di ba? Kunwari lang. Pero, tingnan natin na totoong espada. No? So sige, Kuya Christian, let's go, attack! Paano mo gagawin? Sige. Sige, so good. Try mo pumunta dito. Sige. Oh, sige. Sige, tagain nyo. Hindi. Siyempre. Yan, sige. Oh, ano pang paraan? May iba pang naisip. Ano pang kayang paraan? Paano kaya? Magdasal. Tama. Magdasal ka na lang. Sige, sino pang gusto sumubok? Sino pa? Ay, si Lola. Sige po. Sige po. Salamat, Kuya Christian. Sige. Try po natin. Try natin. Ayan. Yan. Aagawin po sa inyo ang lugar. Sige po. Paano nyo po gagawin? Yan. Sige. Opo, torch po yan ha. Hindi po yan yung binabaril. Opo. Sige, paano? Oh, tatawagin si God. Di po ba? Ito po yung simbolo ng pagtawag kay God para matulungan niya po ako, mag-guide niya po ako. Nabara ko kayo masakop. Yun po. Ganun po. Kasi ito po ang magtatanglaw ng liwanag. Na papunta sa inyo. Ito naman po ang pagtawag ko kay God na matulungan niya ako para masakop ko po kayo. Wow! Palakpakan natin si Nanay, no? Palakpakan. Salamat po ng marami. Salamat ng marami po. Tito Pastor, maraming salamat po. Ang tindi, di ba? Parang, Lord, sinubukan namin. Trinay namin. Tanungin natin si Kuya Christian sa si Nigel. Aligay dito. Saglit lang. Isang mabilis lang, no, na question. Go. Valiant. Let's go. Kuya Christian. Dito tayo. Kamusta? Anong na-experience mo? Noong mga... Hindi po. Noong mga panahon na yun, ang nasa isip mo lang talaga, magdasal talaga. Lumapit kay Lord, yun talaga eh. Yes. O sige, Nigel, ikaw. Kamusta? Anong naranasan mo? Nasusugpuin mo yung mga medians kasama yung tatay mo. Hindi, di ba? Anda susugod ka doon na kailangan mo agawin yung lugar. Siyempre po, wala po. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko po eh. Ayan. Ayan. So, siyempre, bilang din po na with a lack of resources na, weapons. Wala po, technically. Sige, salamat. Palakpakan naman natin sila. Yan. Thank you, Christian, Nigel, and sa mga naging medians. Kitang-kita, no? Na pag yun ang pinagawa sa atin ni Lord, paano tayo susunod? Amen? Amen po ba? Ang hirap. Paano natin maunawaan? Kaya tinatanong ko kanina, sino dyan ang kayang dumiskarte, lahat na ng paraan para makapunta doon? Daan ka dito? Pwede. Pero siyempre, harangan ka nila. Kala ko may gagawa kanina eh. So kahit anong paraan na kayang isipin ng tao, di kaya. Una sa lahat, 300 na nga lang kami. 135,000 yan sila. Ang weapon pang ibibigay nyo sa akin, banga. Gagawin ko sa banga, bato ko? Gagawin ko sa turotot, bingihin ko sila? Hindi po. Ang gawin ko sa torch, ilawan sila para makita nila kung sino kami. Ang hirap. Parang sinabi mo, Lord, patayin na lang namin sarili namin.
Di ba minsan tayo rin, ng mga tao, dumadaan tayo sa ganitong sitwasyon na, Lord, 32,000 kami kahapon. Ngayon 300 na lang. Paano yun? Tapos ang gusto nyo pang weapon, eto lang. Banga, kalaban namin, sundalo na. Kung titingnan natin, no, parang wala ang Diyos. Kala natin tulog ang Diyos. Pero alam nyo po, Diyos ang tumawag sa kanila. Yan ang matindi dun. At si Gideon, no, ang kanyang pagtiwala sa Panginoon para gawin yun. Ito po ang ginawa nila. Tinuro sa kanila ng Panginoon Diyos kung paano nila susugudin. No? Next. Ito po ang ginawa nila. Hinipan nila ang kanilang mga trompeta, sabay bagsak ng mga dala nilang banga. Ganon din ang ginawa ng dalawang pangkat. Hawak ang kanilang kaliwang kamay, ang sulo, at nasa kanan naman ang trompeta habang sumisigaw ng tabak ni Yahweh at ni Gideon. Kamusta po? Panalo ba sila sa 135? Kung iisipin natin, no? Kung iisipin natin, sabihin ko po sa inyo, ako po leader nyo, kung wari. O sige, ganito gagawin natin ha. Punta kayo sa 135 na nakalaban. 300 lang kayo. Ang gagawin nyo, ibagsak nyo yung banga, turotot kayo doon, isigaw nyo, tabak ni Yahweh at ni Gideon. Sasama ba kayo sa akin? Sasama ba kayo? Kahit sabihin mo na the greatest leader, no? Great na leader sa buong mundo, at yan ang sabihin. Ihihipan, no? Ihihipan mo yung trompeta, sabay babasagin mo yung banga, tapos sa kabila, yung torch, sisigaw ka ng tabak ni Yahweh at ni Gideon. Ano kayang mangyayari sa atin? Ubus. Ubus tayo. Di ba po? Kahit sinong great, no, na leader na ito ang ipagawa, di ko alam kung may susunod. Di ko alam kung magkakaroon ng lakas ng loob. Ito ang ni-reveal ng Diyos kay Gideon kung anong gagawin. At ito matindi. Isa ba sa atin nakaisip ng ganitong paraan? Meron ba sa atin na isip na ganito ang gawin kanina? Di ba anong gusto pa natin gawin? Ilagay yung banga sa ulo na parang hindi tayo tatablan pag tinaga tayo. Ulo lang ba yung tatagain sa'yo? Hindi, pati tiyan mo eh. Di ba? Na parang ulo, protektahan ko yung ulo ko, pero ito, vulnerable. Ano pa ilalagay mo yung torch? Hindi po. Di ba po? Ang matindi dun, sinong nakaisip ng paraan na to? Alam niyo po ba, nung time na to, di rin nila maintindihan. Sigurado ako. But, dahil no, sa pagsunod ni Gideon, na kahit anong ipagawa sa kanya ng Panginoon Diyos, gagawin niya. Bakit? Dahil nagtitiwala siya sa anong kayang gawin ng Panginoong Diyos. At nung time na yon, sinabi ng Lord sa kanya, ito ang gagawin mo. Walang nakaisip. Kahit nga tayo, hindi natin naisip anong paraan paano susugudin yun eh. Pero dahil kasama nila ang Diyos, tinuruan sila ng Panginoong Diyos kung anong dapat nilang gawin. At ito po ay gabi. Sabi ng Lord sa kanila, habang natutulog sila, ganito ang gagawin ninyo. Palibutan nyo ang lahat ng Midians, 300. Kaya pala gusto ni Lord 300 lang para palibutan. No? Para palibutan, labas nyo yung mga torch ninyo, babasagin nyo yung banga. Tapos alam nyo po ano nangyari? Mga sundalo yun ha? Ang lalakas nun. Alam niyo po ano nangyari? Nagising sila. Ano nangyari? Ano nangyari? Ala ka, ba't may maingay? Ba't may nagtotorotot? Ba't may boom? For sure, ganun yung tunog nun. Ikaw natutulog, magising ka. May gera, may laban. Diba? So paggising mo, kuha agad ita, kahit sino makita mo dyan, hacha! Hacha! Diba? Kahit sino makita mo na hindi mo alam, kakampi mo na pala yung tinataga mo. Kasi po madilim. Una sa lahat, madilim. Ang dilim po nun. Nagpanik na yung iba dahil hindi na alam yung leader namin natutulog pa, takbo na lang tayo para tayo ligtas. Wow! Anong klaseng strategy yan?
Diyos lang ang makakaisip niyan. Diyos lang ang makakagawa niyan. Diyos lang ang makapagbibigay sa atin ng lugar na ipinangako niya sa atin. Kahit alam nating imposible, wala tayong palag dyan. Pero hindi po. Pagkasama natin ng Diyos, walang imposible. Apakagaling. Palakpakan natin ang Diyos, no? Apakaganda. Minsan, no, ang instruction ni Lord di natin maintindihan. Kagaya ng kay Gideon, no? Meron sa atin dyan, alam ko, na may sinasabi si Lord, patawarin mo yung taong kahit di humingi ng sorry. Madali ba? Makatarungan ba? Di ba sa paningin natin, hindi makatarungan? No? Pero yun ang sinasabi ni Lord eh. No, sabi sa Deuteronomy chapter 28 verse 1, if you diligently obey the Lord your God, being careful to all His commandments, which I am commanding you today, the Lord your God will put you up high above all the nation of the earth. Si Gideon, ganun po yung ginawa niya. At ganun din ang dapat gawin natin. Maging sensitive tayo sa kung anong gusto ng Lord. Paano niya ba pinapagawa sa atin? No? Paano niya ba inutos sa atin na gawin itong bagay na to? Amen? Hindi sinabi ng Lord na ilagay mo kung saan man yung sulo, ilagay mo kung saan man, hindi po. Ang sinabi niya, basagin ninyo. Hindi nila alam anong ginagawa nila. Binabasag nila. Pero, if you diligently obey the Lord your God, being careful to all His commandments. Yun ang gusto ni Lord sa atin. Yun ang nais ng Diyos na gawin natin sa every time na may pinagagawa siya. Diligently. Diba? Lahat ng kanyang pinapagawa. Kaya sa atin, no? Dito pinapakita that obedience activates God's power. Wow, di po ba? Yung 300, wag po natin kakalimutan. Kaya pala may palabas, pastor, na 300. Ang galing, no? I mean, dito pala nakuha. Isipin ninyo, yung 300 na yon, ang tindi. Kasi alam nila, nakasama nila ng Lord. Kaya nangyari ang dapat mangyari. No? Kahit na hindi nila maunawaan paano natin to gagawin, 300 tayo, 135,000 ang kailangan nating tugisin o supuin. Pero may mga bagay talaga na hindi natin maunawaan na pinagagawa ni Lord. Kagaya na lamang ng sinabi ni Lord, anak, patawarin mo itong tao na to. Madalas sinasabi sa atin, no, pag tayo ay nagkakaroon ng counseling, tayo nagkakaproblema, madalas kanino tayo lumalapit? Sa ating mga pastor. At sinasabi sa atin ng ating mga pastor, anak, patawarin mo. Pastor, di mo namingi ng sorry. Patawarin mo pa rin. Pastor, siya na nga yung nakasakit. Patawarin mo pa rin. Kaso, pastor, napaka-unfair para patawarin. Kaya sinasabi, obedience. And once na sinunod mo, no, God's power will activate. Paano naging activate? Paano nag-activate yung God's power? Unfair nga napatawad ko siya, di naman siya humingi ng sorry. Alam niyo po ba, ang tinuturuan ng Diyos, ikaw. Tayo. Na inuutosan niya, kaya niya inuutos kasi may gusto siyang ituro sa atin, kagaya ng kay Gideon, na meron ako anak, eto pinagagawa ko sa iyo, gusto ko matutunan mo na hindi mag-lean on your own understanding, but trust in the Lord with all your heart. Di ba po? Kaya kung meron tayo dyan, no? Meron tayong nahirapan tayo, sundin, gawin, hindi yan mag-activate ang God's power hanggat hindi tayo sumusunod sa Panginoong Diyos. May time na hirap kang magbigay sa mga taong nanghihingi ng tulong sa iyo. Bigyan mo. Pagbigyan mo, pero wag mong sobrahin. Wag naman maging, wag maging abuso. No? Pagbigyan mo. Dahil tinuturuan tayo ng Panginoong Diyos na magbigay. Ito pa matindi. Pag sinabi ni Lord, anak, bigyan mo, kahit wala ka. Kahit wala ka na.
Paano natin, Lord, paano ko bibigay, blah, 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 blah. Obedience activates God's power. It is, we keep na lang na maging silent, calm, and loving. Amen po ba? And when you obey Him, automatically, merong character sa atin na magbabago, magsishift if we set our eyes, or if we fix our eyes on Jesus. So, when God gives instruction, just obey. God's power works through obedience. Amen po ba? Nung si Gideon ay nagtiwala, sa Panginoong Diyos, nagtiwala siya sa kung anong kayang gawin ni Lord, siya ay, natalo ba sila? Sila ay nanalo. Nakuha nila finally. Lord, salamat. Grabe, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. 300 kami. Pero, di ba, yun po ang galing. Gusto ni Lord na siya ang pasasalamatan natin. Glory to God ang masasabi ng lahat. Hindi yung, ako nagpanalo dyan, ako nag-lead dyan. Hindi po. Ang gusto ni Lord, na ma-display niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng ganitong paraan. Alam niyo po, dahil sa pagkapanalo ni Gideon, at syempre dahil nagtiwala siya sa Panginoong Diyos, at dahil din yun sa Panginoong Diyos, ito po ang sinasabi kong na nag-activate yung power at ang kanyang obedience. Naalala niyo po nung umpisa, sabi ko si Gideon ay farmer. Tatago. Ibig sabihin, wala siyang lakas ng loob. Nagsimula siya na takot. Nagsimula siya ng may alinlangan. Nagsimula siya ng mahina siya. Pero dahil sa obedience, lahat ng yon, hindi lang dahil nanalo sila, pati ang kanyang karakter, panalo ang Diyos sa kanyang karakter. Simula nun, dahil sa kanyang pagsunod, siya ay nagkaroon ng lakas ng loob, ang pag-aalinlangan naging action, ang kahinaan naging confidence sa Panginoong Diyos. Wow! Akala po natin, na minsan may pinagagawa sa atin, ang hirap maintindihan. Kaya kung ikaw, nahihirapan ka pa, na sumunod, gawin kung anong pinagagawa ng Panginoon Diyos. Wag po. Wag po tayo mag-alinlangan. Manalangin ka at ibigay mo ang tiwala mo sa Panginoong Diyos. Maniwala ka na kung anong kayang gawin ng Panginoong Diyos sa buhay mo. And church, alam niyo po ba, pagkatapos nung pagkapanalo ni Gideon, from 7 years na sila ay pinamunuan ng mga Midians, 7 years na pinamunuan sila ng Midians na pinayagan ng Panginoong Jesus, ay Panginoong Diyos, na ang Midians ang maghari dahil saan? Katigasan ng ulo. Dahil sa katigasan ng ulo, Pero, dahil ang Panginoon Diyos ay tapat sa kanyang pangako, mahal niya ang mga Hudyo, mahal niya ang kanyang anak, pumili pa rin siya at tumawag ng kanyang magagamit upang mailigtas ulit ang mga Israelita. Ginamit niya si Gideon. At pagkatapos nilang manalo, ito po ang isa sa mga nakakalungkot. Nung namatay po si Gideon, dahil na rin sa katandaan, 40 years naman. 40 years. Gaano katagal yun? Dahil lang sa obedience ni Gideon, 40 years na nagkaroon ng peace, kapayapaan sa bansa ng Israel. Wow! Dahil lang ulit. Dahil na naman sa pagiging masunurin sa Panginoong Diyos. Nung nakaraan, dahil sa pagiging masunurin ni Peter, lahat tayo nabiyayaan ng salvation. Nabigyan ng kaalaman sa atin, nabuksan ang ating mga mata, na pati pala tayo ay damay sa salvation na ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. And ito naman, si Gideon, dahil sa kanyang pagsunod, ang mga Israelita, 40 years nagkaroon ng peace. Pero nung namatay si Gideon, nakakalungkot. Nung namatay siya, bumalik sila na sambahin yung mga Israelita, bumalik sila na sambahin ang mga Diyos-Diyosan ulit. Gaano po yun nakakalungkot sa paningin ng Panginoong Diyos? Ano pong pinapakita dito?
pinapakita dito na tayo talaga, kapag hiwalay tayo sa Panginoon, pag tayo ay nakahiwalay, hindi tayo connected sa Panginoong Diyos, nandyan ang katigasan ng ulo, nandyan ang pagiging makasarili, nandyan ang naisin ng aking katawan, ang gusto kong gawin ito. Pero alam mo naman na yan, gagawin mo yan, magpapahiwalay sa Panginoong Diyos. Pero mas mataas sa akin ang aking laman, Lord. Kahinaan ko to. Hindi ko kaya, Lord. Pinili pa rin nila. At tayo rin, pinipili pa rin natin. At dahil mahal ng Diyos, no? Mahal ng Diyos sila sa panahon ngayon, mahal din tayo ng Diyos sa panahon ngayon. Kung anong pagmamahal ng Diyos sa mga Israelita, ganun din ang pagmamahal niya sa atin. Kaya po siya nagpadala ng kaisa-isang anak. Kaisang-isang anak na si Jesucristo. No? Kahit mahirap, masakit. Si Gideon, nanalo sila ng kanyang 300 na tauhan, no? Sa imposibleng laban, no? Pero si Jesus Christ, He fought the battle, the greatest battle that no one can ever achieve. Amen. Battle against sin, battle against fear, battle against shame, and even death. He conquered it all. Alam niyo po para kanino? Para sa'yo. Ganong klaseng pag-ibig ang merong binigay sa atin ng Panginoong Diyos ng kaisa-isa niyang anak. Nakaranas ng hirap, pagtitiis dito sa atin. Kaya nais ng Diyos, no, na ipaalala sa atin sa oras na to, sa umagang ito, na we should act and do not hesitate. We should trust in God's power that Jesus is with us. Amen po ba? Maraming salamat po.